Hi! Magandang umaga po sa inyong lahat. At tuwing umaga, Monday to Friday, meron po tayong programang Health and Travel at Serbisyo Publiko. Sana po ay subaybayan po ninyo tuwing umaga mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At ang mga topic po natin ay very informative, kaya sana po suportahan po ninyo ang ating programa dito po sa DWBL 1242 kHz. And then sa ano naman, at kapag meron po kayong mga topic na gustong pag-usapan o meron kong special request, titingnan po ang anggaran Servicio Lady ko ano ang pwede kong kung kaya natin ma-invite ang resource person o kaya naman o tatalakayin natin. Pero ang ating programang Health and Travel at Serbisyo Publiko ay nakafocus po siyempre sa health, sa travel, and then at sa mga government agency, katulad po ng Pag-ibig Fund, ng PhilHealth, ng SSS, ng DOLE, at ano pa, yung mga sa OBIR, ganun po ang mga issue natin. Yung kumbaga may related po sa mga employer and employee. Kaya yan po ang mga topic po natin na ang lagi ko sinishare po sa inyo sa mga lagi po nakasubaybay. And then, ang ano nga nakakatawa nga kapag ako po ay napupunta po, let's say meron akong may pinuntahan na party o nasa loob ng isang restaurant, bigla meron akong nasa lubong na hindi ko kakilala. Tapos bigla sila ang lalapit sa akin. Sabi niya, ikaw ba yung lagi namin napapanood sa YouTube o minsan naman sa Viber? At di ba ikaw yung ikaw yung yung ang topic mo ay laging tungkol sa SSS o kaya nasa tungkol sa PhilHealth o kaya yung PhilHealth Yakap? Sabi ko, yes po, ako po yun. Kumbaga sa nakikilala na talaga ako kapag pagka sinabi mo SSS, kay Dr. Hilda Ong kayo lumapit. Si Hilda Ong makakatulong sa inyo. Okay naman, kapag meron naman na at may karamdaman, magtatanong sa akin, saan ko ba pwedeng sino bang mga doktor na pwede kong puntahan o kaya anong ospital o kaya naman wala kaming pera saan po pa kami pwede pumunta. Siyempre pagkabata, mga below 17 years old, nire-refer ko sa National Children's Hospital. And then kapag sa mga DOH hospital naman, at dito ko naman nire-refer sa Quirino Memorial Medical Center kasi ang National Children's Hospital at ang MQMMC ay pareho pong akong member po ng Multi-Sectoral Governance Council ng dalawang ospital. So, yan po ang ginagawa ko po. So, ang ating programa ay tuwing umaga. Magsisimula po ng 9 hanggang 10 ng umaga. So, minsan, kapag kami mga press con, doon lang ako minsan nakakaroon ng hindi ako makapag-live dahil kasi kailangan ako kapag mayroong press con sa PhilHealth, may press con sa Pag-ibig o sa SSS, siyempre nila ako nandoon. So, ngayon, pipilitin ko po na makapaggawa ng tape program. Pero yan ang iniiwasan ko. Kasi mas gusto ko lagi ako naka-live. Kasi gusto ko lagi kayong nagkakasama. At actually sa July 8 and 9, yearly po, ako din po ang nagko-cover po sa mga outstanding young scientists. Kaya abangan po ninyo yan dahil yan po ay lalabas po dito sa ating programa Health and Travel at Serbisyo Publiko. Dahil talagang masasabi ko po na gano'n na karamihan sinasabi, very informative ang programa ni Dr. Hilda. Marami po kaming natutunan. Kaya maraming salamat po sa inyong lahat. Kapag yan po ang aking pakiusap lamang o aking lambing sa inyo. Kung hindi pa po kayo nagsusubscribe sa ating YouTube channel, pa-subscribe na lang po at pa-share
Dahil po ako, masasabi ko po talaga na hindi masasayang ang oras po ninyo sa panonood po dahil marami po kayong matutunan at malalaman po ninyo ano po ba ang tamang gawin o saan dapat pumunta. Dahil tayo po ay hindi po tayo gumagawa ng o kaya naman hindi basta-basta ako nagtatalakay ng isang bagay kapag hindi ako sigurado. Kaya minsan pagka meron ako nababasa sa Facebook, ako din nga mismo nagtatanong Tatanungin ko sa kasama ko, totoo ba yan? Verified ba yan? Ako sabi niya, Doc, huwag ka maniwala yan, fake news yan. Kaya talaga hindi ako nagsishare kapag meron ako nababasa. Hindi ako nagsishare, pero nag-ano pa ako, nagre-research pa ako o magtatanong ako sa kapwa kung media na, uy, meron ako nabasa sa Facebook na ganito, ganyan, ganyan. Totoo ba yan? Ay nako, hindi. Kaya nga pati nga tayo. Kasi kami, ako naman sa radyo, sa DWBL, and then ako din po ay kolumnista po ng Remate na sinusulat namin. Kasi kami, sa bilang radio announcer o radio commentator o radio broadcaster, kami po ay miyembro po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At sa dyaryo naman, member din naman po ako sa National Press Club. So, bawal po kami magbigay ng fake news at bawal din kami magsalita ng mga hindi yung nakakasira ba sa isang tao, sa isang organisasyon, at never ko po yan ginagawa. Pero kapag ako naman ay meron akong mga napuna o nakita kong mali na ginagawa, ay talagang sinasabi ko para magbago sila. Pero hindi ako yung maninira na hindi totoo sa akin kapag may mali akong nakita na pinapabalik-balik nila ang isang tao. Ito ay sinasabihan ko sa kanila kapag kami tumalapit sa akin o tatawag sa akin, Doktora, nahirapan ako dito sa dito sa kumpanya ko na meron akong empleyado na hindi daw nabayaran ang kanyang contribution pero nagbigay naman daw siya sa accountant nila. Yung accountant naman nila hindi ni-remit. So ang magiging end nun, magkakaproblema, employer pa rin. Siyempre sasabihin na sa SSS, ay hindi daw sila porque sinabi mo ninakaw kayo ng accountant, tapos na walang ganon. So, need ng employer, bayaran pa rin. Kaya lang, ang naging lesson ng employer, dapat, the following month, o right after pagkabigay niya ng cheque o cash, dapat kinabukasan, hinihingi na niya yung resibo ng contribution, which is hindi. So, kapag kami ganyan, ang ginagawa ko, sasabihin ko na, gumawa kayo ng sulatan ninyo ako, ano ang naging problema ninyo? Tapos, ano ang nilalakat mo? Tapos, gaano katagal ka na pumupunta doon? Tapos, nakakailang pabalik-balik na, isulat mo yon. And then, yan ay makakarating mismo sa presidente ng ahensya. O kaya naman sa head ng communication, kung saan kami mga media ay siyempre dadaan kami sa communication. Pero ako kadalasan, diretso po ako sa presidente. At meron din one time na meron din lumapit din sa akin na regarding po sa ng kumbaga isang pasyente ay biglang hindi mabilis kumbaga namatay. So ngayon need ng assistance. So sabi ko, sige, mag-apply ka sa DSWD. And then sabi ko, pakita muna, pagdala mo muna ako ng statement of account doon sa ospital kung saan siya naka-admit. So pagkabigay niya sa akin, nung nakita ko, bakit walang meron siyang senior citizen discount, wala siyang PhilHealth. Tapos ang sabi daw sa kanya, kasi daw wala naman daw ginawa sa kanya. So wala daw ginawa sa kanya, so wala daw siyang PhilHealth benefits.
nung tinignan ko ang kanyang statement, nasa 86,000 plus. Sabi ko, 86,000 plus, walang ginawa. Bakit ang laki-laki? Kung sabihin natin, kung siya ay napasok sa emergency room, lahat yan, meron yan tinatawag na OECB. Meron silang makukuha kung sa emergency room. Ngayon, kung admitted naman siya sa room, natural meron. So, ang ginawa ko, sabi ko, hingi ka ng ano ang final diagnosis ko, ano ba ang result ng pagkamatay. So, nakita ko na ito ang sakit niya. So, chinek ko, itong sakit na to, magkano ba ang benefits makukuha sa PhilHealth? Which is, nakita ko talaga. Tapos, ayun ito, pinarating ko naman sa presidente ng PhilHealth. Kaya nais ko pasalamatan si Doc Edwin Mercado sa mabilisan sa pag-aksyon at kaya Dr. Bernadette Lico na inasikaso niya kaagad. So, yung nga po ang inaano ko na bilang miyembro, dapat inaalam po ninyo ang inyong benepisyo. Pagka wala, wag po kayo magagalit kaagad. Dapat inaalam po ninyo. Katulad po ako, yung hindi siya binigyan ng wala siyang PhilHealth deduction, hindi kayo dapat magalit sa PhilHealth. Ang dapat alamin ninyo, tama ba ang ginawa ng ospital? Dapat alamin mo bakit hindi kayo nang binigyan ng ospital. Pwede na po kayo tumawag sa PhilHealth anytime. Ito po ang, ang number po ng PhilHealth ay 8662-2588. Yan po. Kapag meron po kayo kapag kayo po ay na-ospital, and then, kapag nagbabayad na po kayo ng hospital bill, pag walang PhilHealth deduction, mag-inquire po kayo dito sa 8662-2588. Alamin po ninyo na bakit alamin po ninyo, pero dapat alamin po ninyo, humingi ka ng kopya, di ba, doon sa PhilHealth form, mag-fill up muna kayo bago discharge, bago kayo magbayad sa accounting. Kapag ka talagang, meron doon nakalagay kung ano yung first diagnosis niya, ano yung second. So, doon pa lang, pag sinabi, ay wala po kasi, ito po ang naging sakit niya, tawag po kayo sa PhilHealth. Yun ang alamin po ninyo. Huwag po kayo agad-agad magagalit sa PhilHealth. Huwag naman kayo kaagat-agat na magpo-post sa FB. Ang tagal-tagal ko na naguhulog sa PhilHealth, tapos wala naman ako nakukuha ang benepisyo. Yan ang huwag po ninyong munang gawin. Kasi dapat alamin ninyo na talaga bang walang makukuha sa PhilHealth o ayaw lang kayo bigyan ng ospital. Kasi syempre may mga ospital hanggang maaari, gusto nila cash payment ang babayaran nyo. So kapag nag-deduct sila ng PhilHealth benefits, kumbaga utang yan eh. Pero binabayaran naman ng PhilHealth. Once nakapag-comply na sila, na isubmit na yung mga tamang dokumento, babayaran naman sila kaagad ng PhilHealth. Kaya tayo naman bilang miyembro ng PhilHealth, dapat inaalam po talaga ninyo. Basta nakatutok po kayo sa inyong hospital bill. At isa pang payo ko sa inyo, kapag kayo naman ay may mga gamot na binibigay ng mga nurse sa pasyente, inaalam po ninyo ano po ba yung gamot na binibigay mo. Dapat inaalam ninyo at ilang peraso. And then kapag dumating na yung hospital bill, dapat alam ninyo na tama ba ito naka-reflect sa hospital bill, ganito karaming gamot, ganito karaming laboratory, wala bang double charging o kaya naman hindi sa inyo na i-charge. Dapat yan, binabasa nyo, hindi lang basta bayad kayo ng bayad. Yan ang isa pang gusto ko sa inyo, ituro sa inyo na maging na dapat lagi ninyo tinitingnan ang iyong hospital bill.
And then kung meron kayong pagdududa, pumunta na po kayo sa pinakamalapit na PhilHealth office, ang Leo office nila, na nandun po pwede po kayo mag-verify. O kung sakali naman nakabayad na po kayo, binayaran kasi nagbabadali na kayong, syempre lahat ng sino ba namang pasyente na matagal na naka-admit. At syempre maraming pasyente na gusto na kaagad umuwi. So pwede naman yung bayaran, pero after that, and then pumunta na po kayo sa PhilHealth, tapos pakita, ibigay po ninyo yung hospital bill ninyo, magkano binayaran ninyo, and then tapos sabihin po ninyo na sa PhilHealth, tama po ba itong deduction ng ginawa ng PhilHealth? Bakit ang liit-liit? Okay, bakit walang deduction? Ngayon kung ang dahilan ay sabihin nila na, ma'am, wala po kayong contribution sa PhilHealth. Kung kayo po ay Pilipino, lahat po ng Filipino member ay sakop po ng PhilHealth. Dapat po binibigyan po kayo ng PhilHealth benefits dahil yun po ang nasa batas ng Universal Healthcare Law na immediate eligibility ang tawag doon. So kapag po wala talaga silang binigay sa inyo, pumunta na po kayo kaagad sa PhilHealth. Huwag po doon kayo sa social media na nagagalit, nagpo-post na, ay naku, nakakainis. Ilang taon na ako naguhulog, tapos wala man lang kami nakuha ang PhilHealth benefits. Kaya yan po ang may advice ko sa inyo. Kaya ulit ko po, kapag po meron kayong pagdududa, tawag lang po kayo sa 8662-2588. Yan po, 8662-2588. Yan po, yan po ang dapat po ninyong gawin. And then, tungkol naman sa SSS, meron naman ako isang advice. Kung kayo ay meron utang, nag-apply po kayo ng LRP, ang Loan Restructuring Program, wag na wag po kayong mag-apply kung hindi nyo kayang yung tuloy-tuloy ang paghulog. Kasi ang principal, kasi sa SSS meron pong principal interest penalty. Ngayon, kung under sa LRP, pwede po ninyong hulog-hulugan either 1 year, 2 years, o 3 years. Depende po sa inyo. Walang problema yun. Pero kung hindi ninyo kaya na tuloy-tuloy ang hulog, huwag po kayong mag-a-apply ng LRP. Alam mo kung bakit? Dahil kapag once na nag-apply ka ng 2 years, nahulugan mo ng 6 na buwan, at bigla kang, sabihin natin, biglang kang nakaroon ng problema. Kumbaga, nag-short ka nakaroon kayo ng mas importante na babayaran. So, di mo mababayaran muna itong dating utang mo sa SSS. So, mangyayari, ang dapat lang sana bayaran mo ay yung principal interest. Ang penalty, kung tuloy-tuloy ang bayad nyo, walang palya, pag nabuo na ninyo fully paid, matatanggal na ang penalty. Tapos, mawawala ng utang ninyo. Pero, kung sakali, nag-apply ka ng LRP, binayaran mo lang 3 buwan. Tapos, after that, sabihin natin, in-apply mo 24 months. Pero, nabayaran mo lang siya sabihin natin, ng 12 months. Tapos, yung another, kinalimutan mo na dahil nga, meron ka na naman, na meron kang ibang problema na meron kang babayaran. So, in-stop mo. So, yung dating penalty na nakahiwalay, mapupunta na sa principal. So, yung principal mo ay lalaki, babayaran mo na yun. Unlike, wag ka na lang sana mag-apply ng LRP para kung ano yung dating principal mo, yung pa rin ang principal, plus interest. And then, yung penalty. Pawasan nakaipon ka na ng pera, saka mo na lang bayaran ng isang baksakan, isang bayaran. Huwag ka mag-installment kung hindi ninyo ma-commit yung exact day. Kasi nagbibigay si SSS ng schedule of payment Kunwari, dapat within first day to the 10th day of the month. Sa loob ng 10 araw sa itong buwan na to,
dapat mabayaran mo na itong LRP mo na yung monthly hulog po ninyo. Kung sakali naman, yung 1 to 10, hindi mo nabayaran, tapos nagbayad ka ng following month, hindi na pwede yun. So, doon ang tinatawag natin na mawawala ang iyong LRP. So, yan ang mga dapat ninyong malaman na kaya lagi po kayo nakatutok dito sa programang Health and Travel at Serbisyo Publiko dahil marami po kayong matutunan na ang tamang kung yung bakit lumalaki ang lalo ang utang ninyo. So, yan po ang advice ko sa inyo. Kaya, sabi nga nila si Dr. Hilda Ong pagka nagtanong ka ng SSS, akala mo taga-SSS siya. Kapag nagtanong ka sa taga-PhilHealth, akala mo taga-PhilHealth. Nakita po ninyo yan. Yan po ang mga Balikat ng Bayan awards ko po yan. Yan, yun tatlong makakasunod yan. Balikat ng Bayan. Tapos yun na sa ibabaw, yan naman po ang awards ko po sa PhilHealth. Taon-taon yan. Kaya kung ano yung mga natutunan ko sa PhilHealth, Pag-ibig, SSS, o BIR, ito po ay isi-share ko po sa inyong lahat. Kaya kung meron po kay katanungan, pwede po kayong mag-comment at magtanong. And then kung hindi ko kaya sagutin, tatanungin ko naman kung saan kung let's say, kung hindi ko kaya sagutin yung tanong mo sa SSS, pwede ko itanong muna and then sasagot naman po ako. Kaya muli po, ako si Dr. Hilda Ong, ang iyong Agaran Servicio Lady.